maliban na lamang kung meron siyang pahintulot, ha? Except with his permission. So lahat po yan, lahat ng action, lahat ng mga kilos ay with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. He knows what happens to them, His creatures in this world. Alam po niya kung ano yung nangyayari sa kanyang mga nilikha dito sa mundo na ito. So katulad ng nabanggit natin kanina, hindi niya kinakailangan magpakatao upang malaman niya ang pangyayari ng mga tao. Hindi niya kinakailangan magpakalanggam upang malaman niya ang problema ng mga langgam. Ha? Nananatili siya bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang dakilang tagapaglikha, ha? At encompass niya, ha? Sakop niya lahat ang kaalaman at hindi niya kailangan dito pumarito ng physically upang malaman niya dahil ang kanyang katangian encompass over all things. So He knows what happens to them in this world and what will happen to them in the hereafter, at kung ano yung mangyayari din sa kabilang buhay. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangyayari ngayon dito sa mundo, maging ang mangyayari sa kabilang buhay, alam na niya, ha? Alam na niya yun kung saan tayo mapupunta or ano yung pangyayari ngayon doon sa mga iba na yun na naroon na. And they will never compass anything of His knowledge except that which He wills. At hindi natin maaarok kung ano man ang kanyang kaalaman. Ha? Yung maliban na lamang kung tayo bibigyan niya ng taufik na tinatawag, o kaya binibigyan tayo ng direct na wisdom. Minsan meron tayong nararamdaman, minsan na-experience sa aking personal experience yun. Minsan yung bang mga bagay-bagay na hindi mo alam, ngunit bigla mo na lang malaman at nasasabi. Yung mga kabutihan, of course, na walang nagturo sa iyo, pero nalaman mo at by instinct na tinatawag. So yung tinatawag ng mga taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala, na except na sa mga tao na yun ay binibigay niya. Binibigyan niya ng mga wisdom ng kaalaman. His kursi extends over the heavens and the earth. His kursi, itong kursi na tinatawag natin, and he feels no fatigue in guarding and preserving them. Itong kursi na tinatawag natin, hindi po ito nako-compare doon sa ars. Merong isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang itsura lang o ang kaliit lamang ng kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag ikumpara ito sa ars na sinasabi, ay katulad ng isang singsing or maliit na bagay na itatapon mo sa gitnang disyerto. So gaano ka-insignificant ang kursi na yon pag i-compare doon sa ars. Yung throne na sinasabi natin, yun yung ars. At yung kursi ay nasa harapan ng ars naroroon. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naroroon sa kanyang throne, naroroon sa kanyang lugar na karapat-dapat sa kanyang pagkapanginoon. Hindi siya kinakailangan sumali dito sa kanyang mga creatures, sa kanyang mga created things, ngunit alam niya kung ano yung nangyayari sa atin, pati pa or including ng ating mga tinitibok ng ating mga puso ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, and He is the most high, the most great. Wa huwa al-aliyul azim. And Allah is the most high and the most great. So ito po yung isang maikling ayat sa loob ng Quran na nagbibigay linaw sa katangian ng dakilang tagapaglikha, na siya lamang ang tanging dakilang tagapaglikha, wala nang iba, na siya ay ever living, siya ay talagang buhay na at walang kamatayan, ha? At siya yung nagsusustain sa lahat ng kanyang mga nilikha at nagpoprotekta, nagtatanggol sa lahat. At hindi siya inaantok at hindi siya natutulog. Sa kanya ang pag-aari ng lahat ng kalangitan at ng universe na yan at ng mundo na ito. Sino baga ang merong kapangyarihan na mamagitan sa kanya maliban lamang sa kanyang pahintulot? At hindi alam ng kanyang mga nilikha, lalo't higit ang mga tao,
kung ano yung kanyang karunungan at kaalaman. Maliban na lamang pag tayo ay bibigyan ng kukunting kaalaman, katulad na ng kaalaman na napapaloob sa loob ng Quran, at ang kanyang paroroonan, ang kanyang pag-ari or ang kanyang lugar na kung saan yung masasabi nating kursi and hours ay naroroon sa karapat-dapat niyang kalalagyan, na ito ay hindi sakop ng lahat. Kaya ganun po yung pagtingin ng mga Muslim ng konsepto ng kadakilaan at nag-iisang dakilang tagapaglikha. So hindi po natin yan maaring ibaba sa level na kung saan ay kinoconsider natin with due respect sa ating mga kapatirang Kristiyano na yun po ang kanilang paniniwala na ang Diyos ay namatay at sa ngayong araw na ito yung Easter Day, ito yung nabuhay at kahapon yung pagkabuhay at ganun din yung araw na ito. So yung kanilang paniniwala ganun nga. So wala po doon sa aral ng Islam yung katangian ng dakilang tagapaglikha na siya ay mamamatay at siya ay iiwanan niya kahit pa ito isang segundo, hindi maaari niyang maiwan dahil